Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Mga kabomba Kester Nation, sa ikatlong linggo po ng ating Christmas Around the World 2024 special ngayong taon, atin pong itatampok ang isa na naman pong bansa na matatagpuan dyan sa North Africa, ang Morocco. Ngayon nga po na nagsimula na po ang simbang gabi at Misa de Gallo, meron din po kayang ipinagdiriwang na ganito dyan sa bansang Morocco na kilala bilang isang Muslim country. Alamin po natin yan sa aking special report. Ang Morocco ay isang bansang matatagpuan sa North Africa. Meron itong border sa Spain sa hilaga, Algeria sa silangan at may disputed border ito sa Western Sahara sa timog. Alam niyo ba na ang bansang ito ang natatanging monarkiya sa buong North Africa, kung saan ang kasalukuyang hari nito ay si Mohammed VI na 25 taon nang namumuno mula noong taong 1999. Ang populasyon dito na tinatawag na Moroccans ay 99% Muslim, habang 1% ang ibang relihiyon, kabilang na dyan ang Christianity na ikalawa sa pinakamalaking relihiyon sa naturang bansa. Subalit karamihan sa mga ito ay dayuhan. Pero syempre, meron ding Moroccan Christians, kaya naman, Christmas does exist in Morocco. Partikular na mararanasan ng Christmas sa malalaking syudad tulad ng Marrakech, Casablanca o sa kabisera ng Morocco na Rabat. Ayon kay Bombo International News correspondent Clarizel Rosales Manalo na halos 4 na taon nang nasa Morocco, bagamat Muslim country ang bansang ito, open-minded na ang mamamayan doon sa pagdiriwang ng Pasko at wala ding restriction. Sa katunayan, may mga supermarket, malls at iba pang establishmento na hindi pagmamay-ari ng mga Muslim ay may mga Christmas decorations. Moroccan is a open country na. So mga open-minded na rin sila about sa pagdiriwang ng Pasko dito sa Morocco. Yun nga, dito sa Morocco, nagkakaroon sila ng mga Christmas party. Malayo kami dito nakakapag-decoration kahit sa mga bahay lang namin. Karamihan sa mga makikitang Christmas decorations at selebrasyon ay may impluwensya ng Europa dahil mayorya kasi ng expatriates na nasa Morocco na nagdiriwang ng Pasko ay mula sa Europa. Makikita din ang pagiging bukas ng mga Moroccan na Muslim sa kultura ng ibang lahi tulad nating mga Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko. Ayon kay Bombo International News correspondent Clarizel, kahit Muslim ang kanyang husband, nakikisalo din ito sa Noche Buena. Yung asawa ko, although pure Muslim siya, syempre, as a respect na rin sa akin, as a respect sa kultura o tradisyon ng mga Pilipino, nakikiselebrate siya sa akin. Nagluluto ako ng kaunti sa pag Noche Buena namin. So yun, kumakain naman siya, nakikiselebrate siya sa akin. Pagdating sa pagkain, abay, may traditional Moroccan Christmas foods din na inihahanda na nagpapakita ng kanilang culinary expertise. Nandyan ang tinatawag na couscous na isang traditional North African dish, ang tagines at pastries. Alam niyo ba na sa pinakamalaking syudad ng Casablanca pala, nagkikita-kita ang mga Filipino community doon para ipagdiwang ang Pasko? Di ba ang mga Pinoy talagang magkikita-kita yan pag Pasko, lalo na sa Casablanca, dito lang time sa evening ng Noche Buena, nagsasama-sama talaga sila. So, ang mga hinahanda nila, syempre, mga pagkain pa rin Pinoy. Ngayong taon, merong event na inihanda ang Philippine Embassy sa Morocco para sa mga Pilipino doon, ng libre at may mga papremyo pa. Nabasa ko sa Facebook ng Philippine Embassy on December 15, 11 a.m. to 5 p.m. magkakaroon sila ng parang Christmas party or activities. Filipino community together with the Philippine Embassy. So magkakaroon sila din ng games, ng music, food bazaar, exchange gift,
meron ding contest na tinatawag na Mr. and Miss Little Star. Tawag din ay Paskong Pinoy 2024. Samantala, ayon kay Bombo International News Correspondent Clarizel, may mga born-again Christian din anya na nagdiriwang ng Pasko doon at kinukumpleto ang siyam na simbang gabi. Sa pagdadaos ng simbang gabi dito sa Morocco, actually dito sa Asila, Morocco ako. So hindi everyday yung siyam na araw binubuo. So every Saturday lang talaga yung mass dito, 6 to 7 p.m. So nagtanong din ako dun sa mga friends ko sa Kas at Rabat, hindi rin daw po everyday yung simbang gabi. So pero every Christmas nagkakaroon talaga ng mass. Pero meron din tayong mga born-again Christian dito na naniniwala sa Pasko, binubuo nila yung siyam na araw ng simbang gabi. Hindi man isang official holiday at normal day lamang kapag Pasko sa Morocco, unti-unti na rin niyayakap ng mga mamamayan doon ang naturang festive season. Hindi man kilala ang bansang ito bilang Christmas destination, maaari pa rin namang ma-enjoy ang spirit of Christmas. Watch out for another edition of Christmas Around the World. Various celebration of Christmas by different countries. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines.